Hindi lahat ng tumatawag sa Lord, papasok sa langit. Si Jesus may sabi niyan. Matthew 7:21-27, especially verse 21, 22, and 23. Kaya tawag ka ng tawag sa Kanya ng Panginoon, hindi ka naman sumusunod, ikaw yung nasusunod. At ang marami pong dinidisip niya, yung mga anak ng Diyos. Yung unbeliever, hindi niya ididisip yan kasi Kanya na yan eh. Wala siyang panahon dyan. Wala siyang pakialam kung ilang nightclub punta niya, ilang kabaret, ilang kasino, ilang loto, ilang bingo, isabong. Wala siyang pakialam kasi territory niya yan. O pwede kang palipat-lipat ng kasino, okay lang isita niyan. As long na nasa Kanya. Ilang babaeng gusto mo maging asawa mo, okay lang isita niyan. Gusto mo magpakabakla at magpakasawa sa lalaki at magpakatumboy, magpakasawa sa babae, pwede ka mag-travel sa buong mundong imamanifest yung perverse spirit, okay lang isita niya. He's not bothered. Uminom ka na maraming alak, nang mamatay ka sa kalasingan, wala kang problem kasi hindi ka niya aawatin. In fact, bibigyan ka pa niya ng pera. Sugal, hindi ka niya pipigilan. Tourism dito, tourism doon, mga bagay na sightseeing na walang kabuluhan, okay kay Satan yan. Sabihin pa ni Satan, you find life, you travel the world. Okay lang kay Satan. Kasi asa kanya. Yung magsinungaling ka na magsinungaling, naku, tuwan-tuwa yung Diablo yan. Ipagmawalaki ka pa ng Diablong anak niya kasi siya yung ama ng kasinungalingan. Yung magbasa ka na magbasa dyan ng Playboy magazine, Playgirl magazine, maniwala ka sa incarnation at lahat ng reliyon na yakapin mo, tuwan-tuwa yung Diablo. Isang araw gagawin ka na niyang chief minister ng isang reliyon. Gusto mo maging drug pusher, drug addict, maging mafia leader, naku, tuwan-tuwa si Satan. Papayamahanin ka pa niya. Wala po siyang concern kung gusto mong magluloy sa kasalanan. Gawing tahanan yung mundong ito. At kung unbeliever ka, I don't question why you do that. Unbeliever ka. But once anak ka ng Diyos, that is another story. It must not be. It cannot be. Yung baka hindi lang po si sister, si brother, yung dapat mong iayos sa buhay mo. Yung relasyon mo sa Diyos. Yung commitment mo. Yung sincerity mo. Especially, alam mo, tinawag ka ng Diyos. Isa na ako po yung nag-iisip. Sabi ko, ito mga ito, tinawag na Lord, mahalan Lord. Pero hanggang hindi sila sumusunod sa Lord. Eh, baka mag-rapture na, hindi pa sila nakakapaglingkod sa Lord. Kaya mga humaharang na yan, delikado. You must not put anything between you and Jesus. You must not. Kasi nung sinabi ng Lord, follow me, don't say to you and to me and to all of us that we must follow Him in a distance. We must follow Him closely. And as we follow the Lord, hindi natin alisin ang tingin natin sa hindi ka maliligaw, alam niya ang lahat. Hindi ka maluloko, siya ang katotohanan. Hindi ka mamamatay, siya ang buhay. At hindi ka magkakasakit dahil siya ang kabuuan. Siya ang kalikasan mo at di siya tinatabla ng sakit. Do not put anything between you and Jesus. Hindi mo ma-enjoy yung pagiging pastor mo, pagiging bishop, pagiging anak ng Diyos, pagiging full-time, pagiging volunteer, pagiging usher, pagiging worship leader, pagiging cameraman, pagiging coordinator. Hindi mo ma-enjoy ang Lord. Dalawa lang yan eh. Mahalin mo siya ng gusto o hindi mo siya mahal.